Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2411 hanggang Kabanata 2420. Kabanata 2411. Ang mga taong tulad ni Hansen, na nakaligtas sa isang labanan laban sa isang Diyos na sina Geneik, ay talagang kapaki-pakinabang pagdating sa pagkatalo ng mga Diyos na sina Geneik. Alam ni Nadia Robber at Dragon One ang halaga ng pagkuha kay Dollar sa kani-kanilang mga layunin. Kahit na ang isang grupo ng Extreme King ay handang umupo kay Hansen para lumaban para sa kanila. Gusto ng mga hari na manghuli ng mga Diyos na nilalang, at minsan ay kaya ng Extreme King na gawin iyon, ngunit kung makakahanap lamang sila ng isang mahinang Diyos. Ang mas malalakas na Diyos na nilalang ay masyadong makapangyarihan kahit para sa Extreme King. Nagpalitan ng tingin si Nadia Robber at Dragon One, pagkatapos ay sabay na lumipad patungo sa lugar ng apoy. Mukhang masama ito. Inilunsad lang ng core furnace ang ikatlong lugar ng apoy nito. Ang mga espada mula sa hurno ay sapat na ang lakas para pumatay ng isang kalahating Diyos na elite ngayon. Nang mas maayos na makita ni Dia Robber ang larangan ng digmaan, hindi niya maiwasang magkunot ng noo. Ang core furnace ay nanatiling buhay habang ang mga Diyos na sina Geneik ay pinapatay sa paligid nito dahil ang kapangyarihan at lugar ng apoy nito ay masyadong nakakatakot. Hindi naman sa walang sumubok na sirain ito noon. Isang grupo ng mga kalahating Diyos ang nagtulungan upang salakayin ang nilalang noon, ngunit nabigo ang kanilang pagtatangka sa ilalim ng ulan ng espada. Ilang kalahating Diyos na elite ang napatay pa bago sila makatakas. Ang malaking ulan ng espada at ang nag-aakumulang lugar ng apoy ay isang bangungot para sa mga hari na humarap sa halimaw na ito. Hindi ito isang bagay na malalampasan lamang sa pamamagitan ng pagtitipon ng higit pang mga tao upang labanan ito. Tumango si Dragon One. Ang lugar ng apoy ay nag-akumula ng 3 beses. Kahit ang aming huling henerasyon na si Dragon 13, na may pinakamalakas na depensa, ay hindi makakapigil dito. At kalahating Diyos siya. Habang nag-uusap sila, maingat nilang pinanatili ang kanilang mga sarili sa labas ng lugar ng apoy. Hindi sila naglakas loob na pumasok. May 3 buff ng lugar ng apoy at mga ilog ng espada sa harap nila. Kung papasok sila, hindi na sila lalabas na buhay. Dagdag pa, ang core furnace ay naghahanda na ng ika-4 na lugar ng apoy. Ngunit nang sumilip sila sa pamamagitan ng maulap na mga espada, nagbago ang kanilang mga mukha. Si Hansen ay nakabalot sa isang asul na liwanag, at ang mga ilog ng espada ay humahampas sa kanyang katawan mula sa bawat anggulo. Napakakatakot na ang 2 kalahating Diyos ay nakaramdam ng kaunting pamamanhid sa nakita. Ang mga nakakatakot na agos ng espada ay humampas sa katawan ni Hansen, ngunit hindi nila mabasag ang depensa ng kanyang baluti. Si Hansen ay nakalutang sa ere habang ang hindi mabilang na berdeng kristal na espada mula sa hurno ay bumabagsak upang hampasin siya, pagkatapos ay tumalbog na parang gawa sa murang kahoy. Laban sa baluti ni Hansen, ang mga nakakatakot na espada na kayang pumatay ng mga kalahating Diyos ay wala nang iba kundi mga patak ng ulan. Boom! Habang pinapanood nila, ang mga cogwheels at kadena ng core furnace ay gumalaw, binubuksan ng hurno upang makasipsip ito ng mga universal na enerhiya. Pagkatapos ay nagbuga ang pasukan ng hurno ng isang bulkan ng berdeng apoy. Kumalat ang bagong lugar ng apoy, pagkatapos ay tumigil sa mga espada mula sa hurno. Sinipsip ng mga espada mula sa hurno ang lugar ng apoy at lalong ang crystal. Marami sa mga espada ngayon ay mukhang berdeng alahas. Kumikinang ang mga ito ng liwanag at apoy, at ang bawat isa sa kanila ay mukhang isang maalamat na sandata. Ang ika-4 na lugar ng apoy. Ang mga labi ni Dia Robber ay nagtiim. Malungkot ang itsura ni Dragon One. 4 na lugar ng apoy na ngayon ang nagpapalakas sa mga espada mula sa hurno. Ang bawat espada ngayon ay may kapangyarihan ng isang nangungunang kalahating Diyos. Ang bawat isa sa kanila ay katumbas ng kapangyarihan ni Dragon One. Maraming espada, at umiikot ang mga ito sa kalawakan na parang isang galit na bagyo ng kristal. Kung ang core furnace na iyon ay makalabas sa Geno Universe, maaari nitong lipulin ang maraming mas mataas na lahi. Ang bagyo ng mga espada nito ay parang isang hukbo ng kalahating Diyos na sina Geneik. Siyempre, ang core furnace ay may mga disbentaha rin.
Sa tuwing sumisipsip ito ng kapangyarihan mula sa universo, dinadala nito ang pasanin ng paglikha ng isa pang lugar ng apoy. Ang bawat lugar ng apoy na nilikha nito ay isang pagkaubos sa lakas nito, kaya hindi ito maaaring magpatuloy sa pag-aakumula ng kapangyarihan ng lugar nito magpakailanman. Ang apat na buff ng lugar ng apoy ay halos lahat ng kaya ng core furnace. Kung ang lugar ng apoy ay magpapatuloy sa pag-aakumula, ang hurno mismo ay maaaring yumuko at matuno sa ilalim ng presyon. Kung ang hurno ay masamang mapalad na makatagpo ng isang makapangyarihang Diyos na sina Geneik, hindi hahayaan ng Diyos na mag-akumula ng napakaraming beses ang lugar ng apoy. Sisirain lang ng Diyos ang bagyo ng mga espada at sisirain ang hurno sa isang hampas. Ngunit ngayon, nagtagumpay ang hurno na magtayo ng 4 na layer ng lugar ng apoy. Ang kapangyarihan na taglay nito ngayon ay talagang nakakatakot. Hindi ito isang bagay na makakayanan ng isang normal na Diyos na sina Geneik. Isang biglaang pagbaha ng mga espada ang lumapit kay Hansen, tinatakpan ng espasyo sa paligid niya. Tumaas ang mga kilay ni na Dragon 1 at Dia Robber. Ang presyon ng sitwasyon ay nakakaapekto na sa kanila, at kinuyam nila ang kanilang mga kamao. Makakaligtas kaya si Dollar dito? Tinitigan ni na Dragon 1 at Dia Robber si Hansen, na nag-iisa sa kanyang asul na lugar. Boom! Ang talon ng mga espada ay bumagsak kay Hansen. Inilibing nila si Hansen sa ilalim ng isang nag-aalborotong bundok ng berdeng jade. Ang nagngangalit na agos ng mga espada ay patuloy na bumabagsak, at parang napakaraming masa ang nagtitipon na isang black hole ang mabubuo doon mismo sa kalawakan. May pawis na tumulo sa mga noo ni na Dragon 1 at Dia Robber. Kung ang ganitong uri ng pag-atake ay sasapit sa isa sa kanila, ang kanilang mga katawan ay mapupunit. Hindi ito isang bagay na matitiis sa pamamagitan ng lakas ng loob. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na dinisenyo para sa tanging layunin na pumatay ng mga kaaway. Imposible itong tiisin maliban kung ang depensa ay may mas malaking kapangyarihan kaysa sa pag-atake. Walang dami ng reinforcements o karagdagang tropa ang makakapagtagumpay sa ganitong bagay. Mahina ang tubig sa maliliit na dami, ngunit kapag sapat na ang tubig na natipon sa isang lugar, maaari itong maging isang tsunami. Kahit na ang matataas na gusali ay maaaring mabuwal ng ganitong mga puwersa ng kalikasan. Ang mga espada ng core furnace ay may hawak ng parehong kapangyarihang iyon na nakakatakot. Ang mga epekto ng agos ng espada ay napakalakas na halos hindi na marinig ni na Dragon 1 at Dia Robber ang isa't isa. Nakatitig ang kanilang mga mata sa asul na liwanag sa gitna ng agos ng espada. Ang asul na lugar ng liwanag ay hindi pa nalulunok, at nangangahulugan iyon na si Dollar ay hindi pa patay. Ang pagkaligtas sa ilalim ng ganitong mga kalagayan ay isang himala. Boom! Ang bumabagsak na agos ng espada ay nagsimulang bumagal, at sa wakas ay nakita ni na Dragon 1 at Dia Robber si Hansen sa maliliit na puwang sa pagitan ng mga espada. Si Hansen ay kalmadong nakatayo. Walang takot siya, parang isang Diyos. Hinayaan niyang ang mga espada mula sa hurno ay bumangga sa kanyang baluti, at hindi siya nagsikap na harangan ang mga ito. Wala sa mga espada ang nakabasag sa kanyang mga depensa. Parehong nagulat at natuwa sina Dragon 1 at Dia Robber. Anong uri ng kapangyarihan ng lugar at baluti ang mayroon si Dollar? Nanatili siyang hindi nasaktan sa ilalim ng bigat ng mga pag-atake na iyon. Halos hindi nila mapaniwalaan ang lakas ng mga depensa ni Hansen, ngunit nagbigay ito sa kanila ng pag-asa. Gamit ang napakalakas na depensa, ang pagpigil sa isang Diyos na sina Geneik ay maaaring maging posible. Kabanata 2412. Ang Move Mountain Area ay halos hindi matatalo, ngunit naramdaman ni Hansen na malapit na siyang maubusan ng lakas. Walang problema sa paggana ng Move Mountain Area, ngunit may limitasyon sa dami ng kapangyarihan na kayang suportahan ng Dangshan Armor. Napakaraming kapangyarihan ang ibinubuhos sa baluti na nagsisimula na itong mag-produce ng mga tunog na parang pag-crack ng baso. Ang Dangshan Armor ay nasa unang tier pa lamang. Bagaman ito ang pinakamahusay kung ikukumpara sa iba na nasa parehong antas, ang antas na iyon ay masyadong mababa para sa sitwasyong ito. Kamangha-manghang nakayanan nitong tumagal ng ganito katagal. Kung ang Dangshan Armor ay makapag-level up sa ika-9 na tier at may reset, kung gayon ang kombinasyon ng Move Mountain Area at ng Dangshan Area ay magiging posible ang harapang pakikipaglaban sa isang Diyos na sina Geneik, naisip ni Hansen. Boom! Habang nag-iisip si Hansen, ang core furnace ay bumubukas upang sumipsip ng mas maraming universal na enerhiya hanggat maaari. Sumiklab ang apoy ng hurno ng maliwanag. Ang hurno mismo ay tila nagbabago sa ilalim ng init. Ang tanso ay naging semi-transparent, at kumikinang ito sa nagbabago-bagong liwanag ng mga apoy nito.
Mukhang kakaiba at maganda ito. May apoy na lumabas dito habang ang ikalimang lugar ng apoy ay umaagos. Ang mapusyaw na berdeng apoy ay tumigas na parang tubig habang ito ay bumabalot sa mga espada mula sa hurno. Maraming espada ang sumipsip ng kapangyarihan ng ikalimang lugar ng apoy. Ang mga espada ay mukhang perpektong salamin na ngayon. Gumalaw ang mga ito na parang kinapitin ng mga espiritu ng espada, at may mga mapanganib na anino na naglalakbay sa likuran nila. Limang lugar ng apoy. Ito ay halos isang substance chain power, nangangamkam ang core furnace, parehong nagulat sina Dragon 1 at Dia Robber. Nanginginig ang kanilang mga katawan dahil sa takot sa nakita nilang mga espada. Hindi sila natatakot para sa kanilang sariling buhay, syempre, ngunit ang tanawin ng lahat ng kapangyarihang iyon ay nagdulot ng isang reaksyon mula sa kanilang tiyan na hindi inaasahan ng alinman sa kanila. Kahit mula sa layo na ito, naramdaman nila ang mapanganib na init ng paparating na pag-atake. Sa kabutihang palad, sina Dragon 1 at Dia Robber ay mga nangungunang hari. Ang mga manipis na hangin ng espada ay matagal nang magpapaluhod sa mga ordinaryong hari. Marahil pagkatapos ng labanang ito, ang core furnace ay magiging Diyos, bulong ni Dragon 1, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa hurno. Makakayanan kaya ito ni Dollar? Tumingin si Dia Robber sa kalawakan. Ang agos ng mga espada ay nakatutok kay Hansen. Ang malamig na pawis na umaagos mula sa destroyed ay nabasa na ang kanyang damit. Nakita ni Hansen na ang mga espada mula sa hurno ay pawang nakatutok sa kanya, ngunit hindi siya natakot. Tahimik niya itong pinuri, na sinasabi, napakagaling na Zenegenic, sayang naman. Habang nagsasalita siya sa kanyang sarili, inilahad ni Hansen ang isang kamay. Nagdikit ang kanyang hinlalaki at gitnang daliri, at isang barya ang lumitaw sa pagitan ng mga ito. Hindi makagalaw si Hansen. Ang buffing ng Move Mountain area ay nagpabigat sa Dungeon Armor. Bukod pa rito, naabot na ng Dungeon Armor ang maximum capacity nito. Kung sumipsip pa ito ng kapangyarihan, tiyak na sesubog ito. Kaya, ngayon, kailangang makipaglaban si Hansen ng harapan. Wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang lumaban. Nang makita ang plano ni Hansen, nagmukhang hindi mapakali sina Dragon 1 at Dia Robber. Isang first-tier king ang lalaban sa halos Diyos na hurno. Napakataas ng posibilidad na mamatay. Nakita nila ang sitwasyon ni Hansen at narinig ang pag-crack ng kanyang baluti. May mga maliliit na marka na nagsisimulang lumitaw dito. Malinaw na hindi na nito makakayanan ang pagpigil ng nakakatakot na kapangyarihang iyon ng matagal pa. Naisip nila na lumalaban na si Hansen ngayon dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Isang first-tier king ay hindi dapat magkaroon ng anumang tsansa laban sa napakalaking bagyo ng mga espada. Ngunit hindi sumang-ayon si Hansen. Ang mga espada mula sa hurno ay nakakatakot. Kahit ang Move Mountain area at ang kanyang Dungeon Armor ay hindi kayang tiisin ang mga ito. Ngunit ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na naipon sa loob ng kanyang baluti ay isang bagay na magagamit na ngayon ni Hansen. Terra, ipakita sa mundo ang kapangyarihan ng pagkolekta ng buwis. Ungol ni Hansen sa kanyang isip. Mahigpit niyang hinawakan ang barya sa pagitan ng kanyang mga daliri. Isa buzzed. Umiyak ang barya, at ang mga numero sa ibabaw nito ay mabilis na tumalon. 1, 2, 10, 50. Ang mga numero sa barya ay naglabo habang mabilis na tumataas. Ang alon ng mga espada ay nagtipon, naghahanda na pumunta kay Hansen at sa kanyang barya. Ang barya ni Hansen ay may dalawang kasanayan, pag-iimpok ng pera at pagkolekta ng buwis. Ang pag-iimpok ng pera ay maaaring mag-ipon ng kanyang sariling kapangyarihan upang umatake. Ang pagkolekta ng buwis ay nagmula sa CoinGeno Core ni Hansen. Sa halip na gamitin ang sariling kapangyarihan ni Hansen, ang kasanayang iyon ay nakasalalay sa mga panlabas na kapangyarihan. Sa loob ng isang tiyak na radius, lahat ng nilalang na may kapangyarihan ay isasakripisyo ang kanilang sariling enerhiya upang mapalakas ang kasanayan. Ang mas malalakas na nilalang, mas maraming buwis ang nakukolekta. Ang bawat espada mula sa hurno ay napakagaling. Sila ay kalahating Diyos, halos ganap na Diyos. Marami rin sila. Ang bawat espada ay sumuko ng kaunting kapangyarihan, at kinolekta ni Hansen ang kanilang mga buwis. Isang nakakabahalang dami ng kapangyarihan ang natipon sa iisang barya ni Hansen. Ang kapangyarihan ng barya na iyon ay tumaas sa isang antas na halos hindi na makontrol ni Hansen. Nang umungol ang hurno, ang hindi mabilang na mga espada ay nakatanggap ng kanilang buff ng apoy. Iyon ang nagpagalaw sa kanila. Ang agos ng mga espada ay parang isang tsunami na bumabagsak kay Hansen. Tinakpin ng kanilang kapangyarihan ang lahat na parang sesubog ang mismong kalawakan. Nagsimulang umatras sina Dragon 1 at Dia Robber.
Ang agos ng mga espada ay napakakatakot. Pagkatapos ng hampas na iyon, ang hurno ay tiyak na magiging Diyos. Kapag nangyari iyon, wala na silang pag-asa na makatakas. Ding! Sa wakas ay pinaputok ni Hansen ang kanyang barya sa hurno ng panday. Lumipad ito patungo sa hurno sa isang guhit ng gintong liwanag. Ang kapangyarihan ng barya na iyon ay lampas sa kontrol ni Hansen at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang paputukin ito. Kung hindi niya ginawa, sisubog ito at sasamahan siya. Habang lumilipad ang barya, ang mga numero ay patuloy na tumataas, nagtitipon ng kapangyarihan mula sa lugar sa paligid nito. Ang liwanag ng barya, kung ikukumpara sa maraming liwanag ng espada, ay maliit. Ang maliit nitong ningning ay walang kabuluhan. Ngunit nang ang mga espada mula sa hurno ay makipag-ugnayan sa barya, nabasag ang mga ito. Ang mga ito ay mahina na parang bula ng sabon, at ang gintong liwanag ay nagpatuloy patungo sa hurnong tanso. Umatras sina Dragon 1 at Dia Robber. Nakita nila si Hansen na pinaputok ang kanyang barya, ngunit dahil sa mabigat na agos ng espada, hindi nila masundan ang maliit na gintong liwanag. Ang nakakatakot na agos ng mga espada ay lumapit sa katawan ni Hansen, at ang barya ay nakapasok sa hurnong tanso. Pagkatapos, ito ay nag-produce ng isang malutong na tunog ng metal. Hindi ito malakas, ngunit kakaiba itong malinaw sa gitna ng kulog na ingay ng mga maingay na espada. Bumaling sina Dragon 1 at Dia Robber upang tumingin, ang kanilang mga mata ay nakita ang higanteng hurno. Nakita nila ang barya na nakatanim sa hurno. Pagkatapos, sa sumunod na segundo, ang barya ay nasa loob na ng hurno. At pagkatapos ay ang istruktura ay lumiliit. Kabanata 2413. Ang hurno ay naging semi-transparent sa ilalim ng init ng sarili nitong mga apoy. Ang barya ay tumama sa gilid ng hurno nang may napakalakas na puwersa na nagsimula itong gumuho sa sarili nito. Nabuo ang isang maliit na butas sa ibabaw, at nawala ang barya sa butas na iyon. Parang tumigil ang oras. Hindi nakita ni na Dragon 1 at Dia Robber ang paglabas ng barya sa kabilang panig, kaya inakala nila na ang barya ay nakabara pa rin sa hurno kung saan ito unang tumama. Nagduda sila na ang barya ay may sapat na kapangyarihan upang tumagos sa hurno. Ngunit pagkatapos ay nanigas sila sa kawalan ng paniniwala. Ang buong hurno ay gumuho. Para bang nabuo ang isang black hole sa gitna ng hurno, ang buong bagay ay gumuho sa sarili nito. Ang napakalaking hurno ay nagbaluktot sa isang maliit na piraso ng metal. At ang prosesong ito ng pagliit ay nagpatuloy ng walang tigil. Para itong isang lata ng soda na dinudurog sa ilalim ng paa ng isang tao. Ang kapangyarihan sa loob ng hurno ay patuloy na nagpapaguho sa istruktura nito. Ang higanteng hurno ay lumiliit, at lumiliit, at lumiliit. Sa huli, ang hurno ay wala ng iba kundi isang punto ng liwanag. Pagkatapos ay sumabog ito na parang supernova. Ang shockwave ng pagsabog ay umalog sa bahaging iyon ng kalawakan. Ang mga labi at pagkawasak ay kumalat sa lahat ng dako, lampas pa sa kaya ng mata na makita. Sina Dragon 1 at Dia Robber ay lumipad palayo dahil sa nakakatakot na kapangyarihang iyon. Nang makalikom ni na Dragon 1 at Dia Robber ng sapat na lakas upang tumingin sa paligid, nakita nila na ang higanteng hurnong tanso ay nabawasan na sa wala kundi cosmic dust. Lahat ng espada mula sa hurno ay nabasag dahil ang kanilang pinagmumulan ay nawasak na. Lumikha sila ng isang chain reaction ng mga pagsabog, isa-isa. Para itong panunood ng isang higanteng palabas ng paputok sa universo. Si Hansen ay nanatili roon na hindi naapektuhan. Tumingin sina Dragon 1 at Dia Robber sa isa't isa. Hindi lamang ito isang pagpapakita ng mataas na depensa. Ganap na nawasak ni Dollar ang isang nilalang na halos Diyos na. Iyon ay isang napakamalakas na pag-atake, sa maikling salita. Kahit na ang isang top-class na kalahating Diyos ay hindi makakayanan ng agos ng mga espada na kagaya ng ginawa niya lang. Nakakatakot. Parehong naisip ni na Dragon 1 at Dia Robber ang parehong bagay sa parehong oras. Mutant Xenogeneic King Haunted, Core Smithy Furnace. Beast Soul Gain. Nagulat si Hansen. Walang anunsyo na natagpuan ang isang xenogeneic gene. Ngayon naintindihan ni Hansen ang pinakakatakot na bahagi ng kapangyarihan ng barya, nawasak pa nito ang xenogeneic gene sa loob ng nilalang. Ang pag-atake na iyon ay ang sariling kapangyarihan ng hurno na ibinalik laban dito. Ang mga espada mula sa hurno ay masyadong makapangyarihan para makayanan nito. Ang bawat kapangyarihan mula sa mga individual na espada ay pinagsama-sama. Ang bawat isa ay marahil ay umabot na sa antas ng Diyos, at iyon ang dahilan kung bakit natalo ni Hansen ang hurno. Habang handa nang tingnan ni Hansen ang Beast Soul na ibinigay sa kanya ng hurno, may napansin siyang kumikislap sa malayo.
Tumingin siya ng mas malapit at nakita niya ang maliit na hernong tanso na tumatakas. Tumigil si Hansen sa paggamit ng kanyang move mountain area at lumipad para habulin ito. Ang hurno ay hindi isang mabilis na nilalang. Hindi ito mabilis lumipad, kaya nahuli ito ni Hansen sa walang oras. Kinuha niya ang kanyang core demon bolt gun upang patayin ito. Ang maliit na hurno ay tumigil sa pagtakbo, pinaputok ang semenea nito upang paikutin, ibuga, at ikalat ang apoy. Nagbigay ito ng isang serye ng mga umiiyak na tunog. Naisip ni Hansen na inihahanda nito ang sarili para lumaban. Hawak niya ang core demon bolt gun na may tiyak na pag-aim, ngunit napansin niya na hindi binubuga ng hurno ang berdeng apoy nito kay Hansen. Sa halip, ang apoy ay umikot sa hangin upang bumuo ng ilang mga salita. Aking, hari, patawarin, mo, ako, nagulat si Hansen. Binaban niya ang baril, inalis ang daliri sa gatilyo. Ang maliit na hurno, napansin na hindi umaatake si Hansen, ay nagbuga ng ilang higit pang berdeng apoy. Bumuo ito ng hugis ng higit pang mga salita. Handa akong maging alipin mo. Holy she asterisk T. Ang talino nito, naisip ni Hansen nang may pagkagulat. Ang mga xenogeneics na nakita niya sa core area ay hindi matatalino. Kahit ang Diyos na insekto ay hindi kasing talino ng isang ordinaryong high-level na nilalang. Ngunit ang katalinuhan ng maliit na hurno ay katulad ng isang high-level na nilalang. Ano ang magagawa mo para sa akin? Tanong ni Hansen, nakatingin sa hurno. Hindi naisip ni Hansen na makakakuha siya ng isang core xenogeneic sa Geno Universe. Kahit natanggapin niya ang mga serbisyo nito, kailangan nitong manatili sa core area. Naintindihan ng hurno si Hansen, kaya nagbuga ito ng higit pang berdeng apoy upang bumuo ng mga salita. Maaari akong magbigay ng direksyon sa aking hari dahil pamilyar ako sa lugar na ito. Tumawa si Hansen. Naisip niyang napaka-talented ng maliit na hurno. Hindi mo ba ako kinasusuklaman dahil pinatay ko ang iyong mga kapatid? Tanong ni Hansen, itinaas ang kilay sa maliit na hurno. Ang malaking hurno ay parang isang uri ng magulang sa maliit na hurno. Mapanganib na magkaroon ng isang alipin na kinasusuklaman siya. Nagbuga ang maliit na hurno ng higit pang apoy at nagsabi, iisa ang lahi natin, ngunit walang koneksyon sa dugo. Kung ganoon, papayagan kitang mabuhay. Sige na at manguna ka. Kung may gagawin kang kalokohan, papatayin kita. Naisip ni Hansen na nakakatawa ang maliit na hurno. Medyo nagustuhan niya ang bagay na iyon, kaya hindi niya magawang patayin ito. Panatilihin niya ito sa ngayon, at titingnan kung gusto nga nitong bigyan siya ng magagandang direksyon. Kung gusto nga nitong maglingkod sa kanya, kung gayon ang pagkakaroon ng isang kasama na nakakaalam tungkol sa core ay magiging kapaki-pakinabang. Sa hinaharap, maiiwasan niya ang hindi sinasadyang pagpasok sa teritoryo ng malalakas na xenogeneics. Ang pagkakaroon ng isa pang aksidente ay masama. Huwag kang mag-alala, aking hari. Manggenguna ako. Mabubuhay ako para sa hari, at mamamatay ako para sa hari. Ibubuhos ko ang aking buhay sa paglilingkod sa hari. Isinulat ng maliit na hurno. Alam kong puro kasinungalingan iyan. Dalhin mo ako kung saan makakahanap ako ng mga xenogeneics. Isang bagay na kaya kong patayin na hindi gaanong mapanganib, mahigpit na bilin ni Hansen. Ganyan po, aking hari. Nanguna ang maliit na hurno sa kalawakan. Pagkatapos mawala ang dalawa, nagpakita sina Dia Robber at Dragon 1. Hindi sila lumabas at binati si Hansen noon dahil masyadong nakakatakot ito. Kailangan nilang mag-isip ng paraan kung paano nila mapapagana si Hansen na makipagtulungan sa kanila. Napakagaling niya. Maliban kung magbibigay sila ng maraming insentibo, hindi papansinin ni Dollar ang kanilang mga alok. At naglalaban naman ang dalawa sa isa't isa. Bago nila may alok sa kanya ang isang mas malaking bahagi ng gantimpala, kailangan nilang kumonsulte sa kanilang sariling mga tao. Kapatid na Dragon 1, may mungkahi ako. Iniisip ko kung interesado kang makinig dito. Tumingin si Dia Robber kay Dragon 1. Pagtutulungan. Tanong ni Dragon 1, nakatingin kay Dia Robber. Pareho pala tayo ng iniisip, kapatid. Nagulat si Dia Robber. Ngumiti si Dragon 1. Mukhang magkasundo tayo. Dapat tayong pumunta sa isang magandang lugar at talakayin ang mga detalye. Ganoon din ang iniisip ko. Pagkatapos mo, mabuting Ginoo. Ngumiti si Dia Robber. Ang hurno ay ginabayan si Hansen pasulong. Nagdududa pa rin siya sa tulong nito, ngunit ang maliit na hurno ay hindi naglaro ng anumang panlilinlang. Pumunta sila sa isang lugar na may maliit na bilang ng King Xenogeneics. Ang mga ito ay mga nilalang na madaling mapatay ni Hansen. Nagawa niyang kumita ng 20 Xenogeneic core genes sa loob lamang ng ilang araw.
Naging tiwala siya na makakahanap siya ng higit pang mga Xenogeneics gamit ang hurno kaysa kung mananatili siyang mag-isa. Kabanata 2414. Nakaupo si Miss Mirror sa harap ng kanyang computer. Tinitigan niya ang impormasyon sa screen, malalim ang iniisip. Lahat ng dokumento ay ukol kay Hansen. Ito ay lahat ng naitala tungkol sa kanya simula sa laban ng patayin at buhayin ni Kung Fei ang isang lampara. Ipinaalam nito sa kanya ang lahat ng ginawa niya hanggang sa magpanggap siyang si Bai Yi. Ang mga tala nito ay naroon lahat. Napakakatakot na tao. Dahil sa mga talaang ito, ang buhay niya ay parang naglalaro siya gamit ang cheat codes. Napakarami niyang hindi kapani-pani walang ginawa. Mahirap isipin na isang natitirang crystallizer, simula sa wala, ay nakamit ang lahat ng mayroon siya ngayon. Napakasusing pagsisiyasat. Kailangang aminin ni Miss Mirror na kung siya ay nasa parehong sitwasyon kay Hansen, hindi niya magagawang makuha ang kalahati ng nagawa ni Hansen. Sayang at hindi talaga siya si Bai Yi. Kung hindi, dahil sa kanyang performance sa gitna ng Extreme King, maaaring naging isang maalamat na figure siya para sa atin. Bamantong hininga si Miss Mirror. Pinatay niya ang computer at hinimas ang kanyang mga templo. Pagod na siya ng matagal. Ang taong may hawak ng kanyang mirror spirit ay ring ay nagkukunwaring prinsipe. Nagdulot ito ng kahirapan para sa kanya. Hindi niya ito masabi kay Haring Bai, ngunit hindi rin niya ito kayang ikubli sa kanya. At si Haring Bai ay hindi isang madaling lokohin. Ang pagsisinungaling sa kanya ay maaaring magdala sa kanya sa isang landas na hindi na niya mababalikan. Si Radio Wave ay dapat na nagsisiyasat kay Hansen. Kung sisimulan nilang mabilis na mabunyag ang kanyang mga sikreto, maaaring masama ang mangyari sa akin. At kung nakuha ko si Hansen, natatakot ako na ang mirror spirit ay hindi na makakayanan ang parehong dami ng pinsala. Nagsisimula ng sumakit ang ulo ni Miss Mirror. Ipinikit ni Miss Mirror ang kanyang mga mata upang mag-isip, ngunit hindi niya mahanap ang solusyon na perpekto para sa kanya. May isang tauhan na kumatok sa kanyang pinto. Miss Mirror, ang lokasyon ng 7568 God Battle Ruin ay nakumpirma na. Bigyan mo ako ng impormasyon. Nag-ayos ng upo si Miss Mirror, muli na namang mukhang isang dalaga. Binuksan ng tauhan ang pinto at inilapag ang mga dokumento sa harap niya. Sinuri ni Miss Mirror ang mga ito ng ilang sandali at nagkunot ng noo. Sabi niya, may isa pang lahi na natagpuan. Sa Ruin 7,568. Opo, aking ginang. Nakakita ang ating mga tao ng isang malaking lugar ng paghuhukay, at ang ilang mga construction zone ay nagsimula hindi pa matagal, paliwanag ng tauhan. Okay, sapat na iyan sa ngayon. Inilagay ni Miss Mirror pabalik ang mga dokumento sa mesa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-isip. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan niya ang kanyang mga mata. Muling sinulyapan niya ang mga pahina, pagkatapos ay sa wakas ay ngumiti. Sabi niya ng malakas, Ruin 7,568, kung iyon nga iyon, marahil ay mapapaniwala ko ang aking kapatid. Maaari kong dalhin si Hansen doon. Ito ay isang oportunidad. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang sandali, maayos ang mga bagay. May maliit na hurno si Hansen para ipakita sa kanya ang daan, at nakakuha siya ng maraming core Xenogeneic genes. Ngayon, 4 na ang hawak niya. Kumain siya ng 2 at itinapon ang iba sa hurno. Hindi dahil sayang si Hansen. Dahil lamang sa hindi niya ito matuno. Kahit na may tulong ni Consume, 2 lang ang makakain niya sa isang araw. Kung gusto niyang makakuha ng 100 King Class genes, aabutin ito ng mahigit 1 buwan. Dahil mabait ang maliit na hurno, binigyan ito ni Hansen ng ilang core Xenogeneic genes tuwing kaya niya. Palaging natutuwa ang maliit na hurno na matanggap ang mga ito. Ang mga espada mula sa hurno ay nangangailangan ng core Xenogeneic genes para sa produksyon. Ngunit ang mga core genes mula sa iba't ibang Xenogeneics ay maaaring lumikha ng iba't ibang espada sa loob ng hurno. Kaya naman pala ang lakas ng malaking hurnong iyon. Lahat ng espada na ginawa nito ay nagmula sa King Xenogeneic genes. Hindi ko man lang mahulaan kung gaano karaming King Class core Xenogeneics ang napatay nito sa kanyang panahon. Sayang at natutunaw ang Xenogeneic genes sa loob ng hurno. Kung ang isang hurno ay masisira, ang mga espada ay masisira rin. Kung hindi, makakatanggap ako ng sapat na Xenogeneic genes para tumagal ako ng maraming buhay, naisip ni Hansen ng may pagsisisi. Sinundan ng maliit na hurno si Hansen at nakakuha ng ilang gamit sa daan. Nang umalis si Hansen sa core area, hindi ito tumakbo. Naghintay ito kay Hansen na bumalik. Makalipas ang ilang araw, ang maliit na hurno ay nagpapanday ng ilang sword blanks.
Naisip ni Hansen na ang magaan na schedule na ito ay magtatagal ng ilang panahon, ngunit nang dumating si Miss Mirror, sinira nito ang kanyang mga ilusyon na mag-enjoy lang sa buhay ng ilang sandali. "iPack mo ang gamit mo, may misyon kang pupuntahan," sabi ni Miss Mirror bago uminom ng tsaa. "Anong misyon?" tanong ni Hansen nang may pag-aalala. Hiniling sa kanya ni Miss Mirror na mag-pack, kaya nangangahulugan iyon na aalis siya sa King's Kingdom. "Sulat kamay ito ng iyong ama. May problema ba?" tanong ni Miss Mirror, inilapag ang isang sulat sa mesa habang nagsasalita siya. "Opo, maaari ko bang isama ang aking mga tauhan?" tanong ni Hansen. "Sa palagay ko ay maaari, ngunit sigurado ka ba sa pagdadala sa kanila sa isang mapanganib na lugar?" Mukhang nakangiti si Miss Mirror, ngunit hindi naman. Alam ni Hansen na tinutukoy ni Miss Mirror si Bauer. Pinaalalahanan ni Miss Mirror si Hansen na huwag subukang makatakas. Wala siyang pagkakataon. "Kung maaari, gusto kong isama si Bauer," sabi ni Hansen, nagkukunwaring hindi alam ang ibig sabihin nito. "Siyempre, ngunit sinabi ko na sa iyo, mapanganib ang lugar na ito. Kung may mangyari, huwag mong sisihin ang iyong tiyahin dahil hindi kanya binalaan," sabi ni Miss Mirror. "Ako ang mananagot sa desisyong ito," sabi ni Hansen nang walang tono. "Mabuti. Umalis ka na at maghanda. Aalis tayo ngayong gabi." At doon, umikot si Miss Mirror at agad na umalis sa underwater town. Tinawag ni Hansen si Bauer. Iniwan niya ang Blood Kirin sa underwater town para bantayan si Lan Haixin, sakaling magpasya itong magdulot ng gulo. Hindi nagpaplano si Hansen na makatakas. Masyadong makapangyarihan ang Extreme King. Maliban kung may maaasahan siyang backup plan, hindi siya tatakas. Hindi rin siya makakabalik sa Planet Eclipse. Ayaw niyang madamay si Heisha sa kanyang mga problemang gawain. Gusto ni Hansen na isama si Bauer dahil hindi siya komportable na iwanan siyang mag-isa. Dagdag pa, nasanay na si Hansen na kasama si Bauer. Tuwing nag-iisa siya, palagi niyang nararamdaman na may kulang. Hiniling niya sa Blood Kirin na bantayan si Lan Haixin. Nakiusap si Lily kay Hansen na isama siya, ngunit tumanggi siya. Sinabi ni Miss Mirror na mapanganib ang lugar, at hindi naisip ni Hansen na sinabi niya iyon para lang takutin siya. Isasama niya si Bauer dahil kaya nitong protektahan ang sarili. Si Lily ay isang duke lamang. Hindi niya kayang protektahan ang sarili, at ang pagdadala sa kanya ay parang pagbibigay sa kanya ng hatol na kamatayan. Dinala niya si Bauer sa Rally Point, alam na hindi sila mag-iisa. Maraming miyembro ng Spring Rain ang nagtipon na. Maraming mga hari at kalahating Diyos, at nakita pa nga ni Hansen ang dalawang ganap na Diyos na mandirigma sa gitna nila. Ano ang ginagawa nila rito? Napaisip si Hansen. Sapat na ang lakas na ito upang lipulin ang isang mas mataas na lahi. Nang magsimulang gumalaw ang barko, hindi siya hinanap ni Miss Mirror. May libreng oras si Hansen, kaya nagsanay siya at kumain ng King Class jeans. Sinimulan ni Hansen na subukang itulak ang Self-Universe Cogwheel ni Jad Escan. Gusto niyang maabot ni Jad Escan ang King Class. Ang pag-unlad na iyon ay magiging mas madali kaysa sa pag-level up ng Dangshan Sutra. Ito ay isang bagay na lamang ng panahon. Ang barko ay lumipad sa maraming space teleportation points. Nang dumating ang barko sa kanilang huling destinasyon, nagulat si Hansen. Kilala niya ang lugar. Hindi ba ito ang Xenogeneic space na binanggit ni Ningyu? Napaisip si Hansen. Kabanata 2415. Ang Xenogeneic space ay isang napakamabato na tanawin. Ang mga barko ay lumapag sa gitna ng isang napakalaking patlang ng mga bato, at ang mga pasahero ng mga barko ay nagkampo malapit doon. Sa utos ni Miss Mirror, ang mga miyembro ng Spring Rain ay nagsimulang maghukay sa patlang ng bato, na nagbubunga ng higit pang mga bato. Hindi inutusan ni Miss Mirror si Hansen na gumawa ng anumang bagay, maliban sa pagsasabi sa kanya na manatili sa kampo. Habang hindi niya kailangang maghukay, ang kanyang kakayahang maglakad-lakad ay limitado. Tinanong ni Hansen si Miss Mirror kung anong uri ng lugar ang napuntahan nila at kung ano ang kanilang misyon doon, ngunit hindi siya sinagot nito. Sinabi lang nito sa kanya na magiging ligtas siya hanggat malapit siya, at tatawagan siya kapag dumating na ang oras para magtrabaho siya. Ito ang Xenogeneic space na inilarawan ni Ningyu. Ang maliit na berdeng espada ni Ningyu ay nagmula sa isa sa mga batong natagpuan dito. Mukhang ang gawain ni Miss Mirror dito ay kapareho ng sa impyerno. Gusto nilang maghukay ng isang bagay mula sa lahat ng batong ito, naisip ni Hansen. Gusto talaga niyang sumama sa iba sa patlang ng bato, para masuri niya ang mga bato. Ngunit si Miss Mirror ay napakamatatag na hindi siya dapat umalis sa kampo, kaya ang pagsama sa iba ay imposible.
Sa halip, ginugol ni Hansen ang kanyang oras sa pag-aaral ng kanyang mga Geno Arts at pagsipsip ng King-class Xenogeneic genes. Sa kanilang pangalawang araw sa Xenogeneic Space, may nangyari sa mga patlang ng bato. Ang ilang mga miyembro ng Spring Rain ay kailangang buhatin pabalik sa kampo. Nang marinig ni Hansen ang kaguluhan at lumapit upang makita, natuklasan niya na ang mga taong iyon ay nagiging bato. Hindi nagtagal, ang kanilang buong katawan ay ganap na naging bato. Sila ay isang grupo lamang ng mga estatwa. Sinubukan ni na Miss Mirror at ng dalawang Diyos na elite na pigilan ang proseso ng pagiging bato, ngunit wala silang nagawa. Wala sa kanilang mga pagtatangka ang tila nagpapabagal sa pagbabago. Pagkatapos nito, ang trabaho sa mga patlang ng bato ay pinahinto. Bagaman hindi na sila naghuhukay, si Miss Mirror ay walang senyales na gustong umalis. Dumating ang higit pang mga barko pagkaraan ng ilang araw na nagdadala ng maraming iba't ibang nilalang sa kampo. Sila ay mula sa iba't ibang lahi, at lahat sila ay mga marquises o dogs. Dinala sila roon upang maging mga manggagawa sa patlang ng bato. Ning Yu. Habang pinapanood ni Hansen ang mga manggagawa na pumila para magparehistro, nakakita siya ng isang magandang babae na may pink na baluti. Kinilala niya ito bilang si Ning Yu, at naramdaman niyang nanlaki ang kanyang mga mata. Nagulat si Hansen. Hindi dahil si Ning Yu ay isang babae na ngayon, alam na ni Hansen ang impormasyong iyon. Hindi rin kakaiba na si Ning Yu ay naroon talaga. Si Ning Yu ay maghahanap ng pagkakataon na bumalik para malaman niya kung ano ang nangyari sa kanyang katawan. Ang Extreme King ay nag-recruit ng mga manggagawa, kaya makatwiran na si Ning Yu ay sumali sa kanilang mga hanay. Nagulat lamang si Hansen sa suot nito. May suot itong maliit na pink na damit at mayroon din itong mga pink na hikaw, singsing, kwintas, at pulang bulaklak sa buhok. Para siyang isang pink na babae, at talagang maganda siya. Kung hindi pa nakita ni Hansen si Ning Yu noon, tiyak na hindi niya ito makikilala. Nako, ano ang nangyari kay Ning Yu? Kahit na ang kanyang katawan ay naging katawan ng isang babae, hindi naman ibig sabihin na kailangan niya magbihis bilang isa, naisip ni Hansen. Habang mas matagal niyang pinapanood si Ning Yu, mas nakumbinsi siya na may malalim na mali. Paano kakausapin si Ning Yu ng mag-isa? Gusto ni Hansen na tanungin ito kung ano ang nangyari, ngunit hindi siya pinayagan na kausapin ang mga manggagawa. Kahit na kaya niya, lahat ay manunood. Walang lugar kung saan sila makakapag-usap ng pribado. Inisip niya ito buong gabi. At kinabukasan, pumasok siya sa opisina ni Miss Mirror. Miss Mirror, Miss Mirror, dinala mo ako rito, at gayon pa man hindi mo ako hinahayaang gumawa ng kahit ano. Hindi mo ako hinahayaang lumabas, at hindi mo rin ako hinahayaang mag-internet. Ano ito? Pagrereklamo ni Hansen. Ginang, hindi namin mapigilan ang prinsipe. Bigla na lang siyang pumasok, sabi ng mga gwardya ng may tensyon, sinusubukang ipaliwanag ang kanyang biglaang pagpasok. Maaari na kayong umalis, sabi ni Miss Mirror ng may malamig na boses. Ang kanyang magagandang mata ay hindi man lang tumingin sa kanila. Sa halip, nanatili ang kanyang atensyon sa mga dokumentong binabasa niya. Pagkatapos maisara ng mga gwardya ang pinto, sinabi ni Hansen, kahit na ayaw mo akong palabesan, pahintulutan mo man lang akong gumawa ng isang bagay. Kung mananatili akong nakakulong sa bahay buong araw, mababaliw ako. At si Bauer ay bata pa lamang. Hindi rin siya pwedeng manatili sa loob buong araw. Ikaw ang nagsabi na isama siya rito. Ikaw ang responsable sa kanya. Isinara ni Miss Mirror ang file at tumingin kay Hansen. Bibigyan ka ng iyong gawain kapag dumating na ang oras. Ngunit sa ngayon, ang iyong trabaho ay maghintay ng matyaga sa kampo. Sige, kaya ko iyon, ngunit maaari mo bang gawing mas masarap ang pagkain? Dagdag pa, gusto kong magkaroon si Bauer ng maid para alagaan siya. Hindi naman iyon masyadong kalabisan, di ba? Sabi ni Hansen. Narito tayo para magtrabaho. Hindi tayo narito para magbakasyon. Pagkatapos ng isang maikling pagpost, sinabi ni Miss Mirror, hahahanap ako ng maid para sa iyo. Umuwi ka na ngayon. Mas maganda iyon. Humanap ka ng maganda, ha? Nakakainis kung ang maid ay pangit, sabi ni Hansen. Naghahanap ka ba ng maid, o naghahanap ka ba ng babae? Mahigpit na tanong ni Miss Mirror. Ako si Prince 16. May mali ba sa pagkakaroon ng babae para mapasaya ako? Ngumiti si Hansen. Prince 16. Tiningnan ni Miss Mirror si Hansen ng matalim. Umubo si Hansen. Wala akong gagawing masama. Gusto ko lang ng isang taong mag-aalaga sa aking anak. Ngunit hindi mo ako hinahayaang lumabas, at kailangan kong magmukhang prinsipe. May iba ka pa bang gustong ibahagi? Tanong ni Miss Mirror, tinitigan si Hansen ng nakakabahala. Wala, sagot ni Hansen.
Kung wala ka ng iba pang kailangan, umuwi ka na. May trabaho akong aasikasuhin, sabi ni Miss Mirror na malinaw na nagpapaalis. Kung gayon, aalis na ako. Pakisamahan mo naman ako sa pagpili ng maid para sa akin, sabi ni Hansen. Tinitigan siya ni Miss Mirror hanggang sa makalabas siya ng opisina. Naisip ko kung pipili lang ba ng manggagawa si Miss Mirror. Kung pipili siya ng manggagawa, sa palagay ko ay may mataas na posibilidad na mapili si Ning Yu, naisip ni Hansen habang naglalakad. Iyon lang naman ang kaya niyang gawin. Kung hindi pipili si Miss Mirror ng manggagawa, kailangan ni Hansen na maghanap ng ibang paraan upang makakuha ng pribadong oras kasama ang kanyang target. Kinabukasan, pagkatapos buksan ni Hansen ang pinto para dalhin si Bauer sa kantin para kumain, nakakita siya ng isang magandang babaeng extreme king na nakatayo mismo sa harap niya. Aking prinsipe, hiniling ako ni Miss Mirror na maglingkod sa iyo. Yumuko ang babae kay Hansen, ngunit ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Maganda. Ano ang pangalan mo? Ngumiti si Hansen sa babae. Naghanda na siya para sa posibilidad na ito, kaya hindi siya nadismaya. Kung pumili si Miss Mirror ng kahit sinong tao, magdududa si Hansen. Falling leaf, sagot ng babae. Falling leaf? Ha, maganda, maganda. Hindi ako binaygo ni Miss Mirror. Tara, maghanap tayo ng makakain. Sumungkit bahagya si Hansen, itinaas ang nakangiting si Bauer para umupo sa kanyang balikat. Pagkatapos ay nagtungo ang tatlo sa kantin. Habang kumakain sila, bumaling si Hansen sa bagong maid ni Bauer. Falling leaf, ang iyong misyon ay alagaan si Bauer. Punuin ang lahat ng kanyang mga gusto. Hindi mo siya pwedeng paiyakan. Naiintindihan mo ba? Opo, sagot ni Falling leaf. Ang kanyang boses ay makinis at walang emosyon. Kabanata 2416. Halos agad na napagtanto ni Hansen na si Falling Leaf ay hindi isang ordinaryong babae. Napakagaling niyang itago ang kanyang enerhiya kaya ang karaniwang tao ay hindi makakaalam ng kanyang antas, ngunit may junction area si Hansen. Walang paraan na maitago ni Falling Leaf ang kanyang king class power sa kanya. Kahit na hindi masabi ni Hansen kung gaano karaming tiers ang na-unlock nito, tiyak na nalampasan na nito ang unang ilang tiers. Napaka-generous ni Miss Mirror. Si Falling Leaf ay dapat na isang miyembro ng Rango sa Spring Rain, naisip ni Hansen, habang sinusubukan niyang mag-isip ng paraan para mapaalis ito. Kung papaalisin mismo ni Hansen ito, makakakuha iyon ng hindi gustong atensyon. Magbibigay din iyon kay Miss Mirror ng clue para malaman kung ano talaga ang gusto niya. Kaya, hindi kayang kumilos mismo si Hansen. Sa halip na gawing hindi komportable ang pananatili nito sa kanila, kakailanganin niyang pakitunguhan ito ng mabuti. Ngunit si Bauer. Pagdating sa pagpapahirap sa mga tao, si Bauer ay isang tunay na artista, naisip ni Hansen, nakatingin sa kanyang nakangiting anak. Ate Falling Leaf, pwede ba tayong maglaro? Hawak ni Bauer ang isang manika sa harap ni Falling Leaf. Ang kanyang malalaking mata ay parang nagmamakaawa. Siyempre naman, sagot ni Falling Leaf, may ngiting pumipigil sa kanyang malamig na mukha. Si Falling Leaf ay medyo sikat sa Spring Rain. Kilala siya bilang The Icy Femme Fatale. Ang kanyang kalmado at mapanuring isipan ay nagpagawa sa kanya ng isang kamangha-manghang assassin. Kapag nagtatrabaho siya, walang makakapag-alog sa kanya o makakapagpabagsak sa kanyang laro. Ang kanyang pinakamalaking laban ay naganap sa isang planetang pag-aari ng isang Diyos. Pinatay niya ang isang kalahating Diyos na elite, ang anak ng isang Diyos, at lahat sila ay umatras sa kanya. Ngunit nakaharap ang isang matamis na maliit na bata, kahit na ang mood ni Falling Leaf ay tila medyo magaan. Mukhang mas masaya siya kaysa noong nakaharap niya si Hansen. Hindi alam ni Falling Leaf na si Hansen ay isang peking prinsipe, ngunit kahit na naniniwala siyang si Hansen ay isang tunay na hari, hindi siya interesado dito. Kinasusuklaman niya ang ideya na makipag-date sa isang prinsipe. Kung hindi dahil sa utos ni Miss Mirror, hindi niya tatanggapin ang misyon na nagdala sa kanya rito. Tiyak na hindi siya papayag na maglingkod kay Hansen. Pinanood ni Hansen si Bauer na naglalaro kay Falling Leaf at nakaramdam ng kaunting ginhawa. Bumalik siya sa kanyang silid para magpatuloy sa pagsasanay. Pagkatapos ng maraming pagtatangka na paikutin ang self-universe cogwheel ni Jad Escan, sa wakas ay nagsimulang maunawaan niya kung paano ito gumagana. Kailangan lang niyang maabot ang isang breaking point para maabot nito ang King Class. Si Jad Escan ay iba sa Dangshan Sutra. Aktual na nakikita ni Hansen ang self-cogwheel ng Dangshan Sutra at lahat ng iba pang universal cogwheel sa paligid nito. Ngunit nang gamitin niya si Jad Escan, ang mga universal cogwheels ay malabo ang hitsura. Hindi ito kasing linaw ng sa Dangshan Sutra.
Kaya, sinubukan ni Hansen ang maraming iba't ibang paraan sa pag-asang paikutin ang self-universe cogwheel. Matagal na niyang hindi na mabilang kung gaano karaming pagtatangka ang nagawa na niya. Ngunit tumanggi pa rin gumalaw ang self-cogwheel. Kailangan lang niya ng sapat na kapangyarihan upang kumonekta sa self-cogwheel. Sino mang makakapag-push ng universal cogwheels, at ang bilang ng mga cogwheels na kaya nilang itulak ay nakasalalay sa kung gaano karami ang kanilang lakas. Ngunit ang mga ordinaryong hari ay hindi talaga nakakakita ng mga universal cogwheels na gaya ng kay Hansen. Maaari silang magkaroon ng isang malabo na ideya kung ano ang kailangan nilang gawin, ngunit hindi nila masasabi na ito ay isang cogwheel ang kanilang tinutulak. At bagaman naisip ni Hansen na ang bilang ng mga cogwheels na kailangang itulak ng isang tao ay direktang nauugnay sa kanilang lakas, hindi naman iyon totoo. May ilang mga tao na hindi nagtutulak ng maraming universal cogwheels, ngunit gayunpaman, naging napakamakapangyarihan sila. Marami sa mga taong iyon ang umiiral. Ang kahirapan ng pag-abot sa king class ay nakasalalay sa lakas ng unang cogwheel. Kung ang self-cogwheel ay sapat na ang lakas at naglalabas ka ng sapat na kapangyarihan, maaari mong paikutin ang iyong self-cogwheel ng napakabilis. Sa paggawa nito, maaari mong pantayan ang kapangyarihan ng mga taong umiikot ng maraming cogwheel sa pamamagitan lamang ng pag-ikot ng iyong iisang cogwheel sa mataas na bilis. Maraming hari na may isang area power ang nakakapaglabas ng higit na kapangyarihan kaysa sa mga hari na may maraming area powers. Iyon ang teorya. Si Judd Eskin ay isang Geno-art na napakasimple sa paraan ng paggamit ng kapangyarihan nito. Ang self-cogwheel ay hindi kailangang magtulak ng maraming kalapit na universal cogwheels, ngunit hindi ibig sabihin na ang self-cogwheel mismo ay mahina. Nang handa na si Hansen na maging king class, sinimulan niya ito gamit ang Dunction area. Sa tulong ng Dunction area, ang pagtulak sa ibang self-cogwheels ay mas madali. Pinayagan ng kakayahan si Hansen na makita ang Judd Eskin cogwheel. Ang self-cogwheel ni Judd Eskin ay hindi gaanong mas maliit kaysa sa self-cogwheel ng Dunction Sutra. Pagkatapos ng lahat, ang mga ito ay ang self-cogwheels na nakabatay sa katawan ni Hansen, kaya hindi magkakaroon ng maraming pagkakaiba sa pagitan nila. Ngunit ang dalawang cogwheels ay mukhang magkaiba. Ang cogwheel ng Dunction Sutra ay itim, habang ang kay Judd Eskin ay isang uri ng translucent jade. Kumonekta ito sa 7 universal cogwheels. Ang bilang na iyon ay medyo ordinaryo para sa isang average na hari. Kung ikukumpara sa Dunction Sutra, iyon ay isang maliit na bilang ng mga konektadong cogs. Ngunit ang pagkakaroon ng maliit na bilang ng mga konektadong cogs ay hindi nangangahulugan na ang kapangyarihan ni Judd Eskin ay hindi maikikalat. Ang self-cogwheel ay mag-iikot pa rin ng napakabilis. Sa ilalim ng Dunction area, dahan-dahang ginamit ni Hansen ang kanyang Judd Eskin, pagkatapos ay nagsimulang itulak ang kanyang self-cogwheel para paikutin ito. Ang pag-unlad ay mas madali na ngayon kaysa noong tinutulak niya ang self-cogwheel ng Dunction Sutra. Pagkatapos ng lahat, si Hansen ay king class na ngayon, kaya mayroon siyang mas maraming kapangyarihan na magagamit niya sa kanyang mga pagsisikap. Katcha! Katcha! Ang translucent jade cogwheel ay dahan-dahang nagsimulang gumalaw. Habang umiikot ang self-cogwheel, isang kakaibang simbolo ng bulaklak ang lumitaw sa ibabaw nito. Ang simbolo ng bulaklak ay kumalat na parang lumalaking kristal, dahan-dahang dumudulas sa self-cogwheel. Habang umiikot ang cogwheel, ang simbolo ay lalong lumalaki. Ilang sandali pa, ganap na natakpan nito ang cogwheel. Ang self-cogwheel ni Judd Eskin ay naging isang ice moon. Itinulak ng self-cogwheel ni Judd Eskin ang iba pang 7 universal cogwheels na nakakonekta dito. Habang ginagawa nito, ang simbolo ay dumulas din sa mga universal cogwheels na iyon. Pagkatapos ay kumalat pa ito. Ang nagyayelong, jade-looking area power ay kumalat sa katawan ni Hansen na nagiging isang kakaibang silang area. Ngunit pagkatapos kumalat ng ilang sandali, bumalik ang kapangyarihan, pabalik kay Hansen. Sinipsip ng kanyang katawan ang lahat ng kapangyarihan. Nang umikot ang Ice Moon-like cogwheel, ang buong katawan ni Hansen ay crystal, at kumikinang siya na parang kristal. Para siyang isang Diyos na nakabalot sa banal na liwanag. Boom! Ang cogwheel ay patuloy na umiikot habang ang pinto ng Universal Core Hall ay bumukas. Ang katawan ni Hansen ay sinipsip papasok dito. Pumasok siya sa Universal Core Hall. Hindi nagatubili si Hansen. Lumapag siya sa ibabaw ng mga cogwheels ng hall, at nang gumalaw ang mga cogwheels, bumukas ang pinto ng hall. Lumabas si Hansen sa hall, at nakita ang kanyang sarili sa isang bagong lugar sa loob ng core area. Hindi ito ang lugar kung saan siya dati. Karaniwan, ang pag-alis sa core area ay magtatakda ng spawn point para sa kanyang pagbabalik. Makakabalik siya sa eksaktong lugar na kanyang iniwan.
Ngunit dahil pumapasok na si Hansen gamit ang kanyang Jad-Esken Cogwheel, dinala siya nito sa ibang lokasyon kaysa sa kung saan siya mag-spawn gamit ang kanyang Dangshan Sutre Cogwheel. Ibig sabihin ba nito ay makakapunta ako sa iba't ibang core area gamit ang bawat kasanayan? Kailangan ko lang palitan ang self-cogwheel para matukoy kung saan ako pupunta. Masayang napagtanto ni Hansen. Kabanata 2417. Naglaan si Hansen ng sandali upang tumingin sa paligid, sinusubukang alamin kung nasaan siya sa core area. Wala siya sa mood na manghuli ng core Xenogeneic sa sandaling iyon. Pagkatapos niyang kumpirmahin ang kanyang lokasyon, bumalik na lamang siya sa kampo. Lumabas si Hansen sa kanyang pribadong silid pagkatapos ay biglang huminto. Magkaharap sina Falling Leaf at Bauer. Samantala, ang mukha ni Falling Leaf ay natatakpan ng papel. Asterisk may hawak siyang dalawang baraha, at mukhang seryoso siya. Si Bauer naman ay may hawak na isang baraha. Seryoso niyang tiningnan ang dalawang baraha ni Falling Leaf. Alin ang pipiliin ko? Napaisip si Bauer, maingat na isinasaalang-alang ang desisyon. Itinuro niya ang kanyang daliri, nag-aalinlangan sa pagitan ng dalawang baraha sa kamay ng ibang babae. Mukhang kailangan niyang pumili ng isa sa dalawa. Nang makita sila ni Hansen, alam niya na sina Bauer at Falling Leaf ay naglalaro ng Old Man. Ang Old Man ay napakasimpleng laruin. Ang isa sa mga joker ay tinatanggal sa isang normal na deck ng mga baraha, at pagkatapos ay ipinamimigay ang deck sa mga manlalaro. Pagkatapos ay tinatanggal ng bawat manlalaro ang lahat ng pares na kaya nilang tanggalin sa kanilang kamay. Kapag ang kanilang mga kamay ay naglalaman na lamang ng mga baraha na hindi may pairs, sila ay nagpapalitan ng pagpili ng mga baraha sa kamay ng isa't isa. Kung ang isang manlalaro ay pumili ng isang baraha na kaya niyang ipare sa isa sa kanyang sariling mga baraha, maaari nang itapon ng manlalaro ang pares. Ang nanalo ay ang nakawala ng joker, na hindi may pairs, at natanggal ang lahat ng kanyang mga baraha. Ito ay isang laro na madalas nilalaroan ni Hansen at Bauer noon. Dahil napakagaling ni Hansen sa ganitong uri ng laro ng hula, si Bauer ay hindi nanalo noong una. Ngunit pagkatapos nilang maglaro ng ilang sandali, tumigil siyang manalo ng madalas. Hindi nagtagal, naramdaman ni Hansen na hindi na siya mananalo pa. Kinakailangan ng maraming konsentrasyon ang paglalaro niya kay Bauer, lalo na kapag ginagawa niya ang kanyang makakaya upang maiwasan ang pagkatalo. Sa huli, tumigil na lamang siya sa paglalaro kay Bauer, na nangangahulugang hindi na makakaganti si Bauer kay Hansen sa lahat ng pagkakataong natalo siya. Galit na galit si Bauer tungkol doon ng ilang panahon. Ngunit si Hansen ay napakamatigas na hindi maglalaro sa kanya. Hindi niya binigyan si Bauer ng pagkakataon na makaganti sa kanya. Ito ay isang laro na lubos na nakasalalay sa swerte, paghatol, obserbasyon, at mga mind tricks. Ipinagmamalaki ng pamilyahan ang kanilang kasanayan sa laro, ngunit hindi na sigurado si Hansen kung kaya pa niyang talunin si Bauer ngayon. Nang makita si Falling Leaf na may mukha na puno ng papel, masasabi niya na talagang natalo ito. Ang mukha ni Bauer ay napakalinis, at walang kahit isang piraso ng papel sa kanya. Habang ang kamay ni Bauer ay dahan-dahang gumagalaw pabalik-balik sa pagitan ng dalawang baraha, ang mukha ni Falling Leaf ay walang emosyon. Ngunit ang puso niya ay tumalon sa kanyang dibdib sa bawat paggalaw ng kamay ni Bauer. Talagang nakaramdam siya ng kakilakilabot. Sa simula, pumayag lamang siyang maglaro kay Bauer para mapasaya ang bata. Ang ganitong laro ay napakadali para sa isang killer na tulad niya. Napakagaling niya sa pagbabasa ng mga tao, at ang kanyang mga kakayahan sa hula ay hindi kapani-paniwala, syempre. Ngunit sa lahat ng oras mula nang magsimula silang maglaro, hindi pa siya nanalo kahit minsan. Si Falling Leaf ay mabilis na nawawalan ng pag-asa, at gagawin niya ang anumang bagay para manalo kahit isang beses. Tinitigan ni Falling Leaf ang dalawang baraha sa kanyang mga kamay. Tuwing hinahawakan ni Bauer ang Joker card, nakakaramdam siya ng saya. Kapag itinuro nito ang Seven of Hearts, nakakaramdam siya ng pag-aalala. Marahil ay pipiliin ko ito, sabi ni Bauer. Inabot ng kanyang maliit na kamay ang Joker card. Bumilis ang tibok ng puso ni Falling Leaf habang hinahaplos ng mga daliri ni Bauer ang Joker card. Kunin mo, kunin mo, sigaw ni Falling Leaf sa kanyang puso, ngunit hindi niya pinahintulutan ang kanyang mga emosyon na maipakita sa kanyang mukha. Bigla, huminto si Bauer. Lumingon siya at kinuha ang Seven of Hearts, at ngumiti. Sa palagay ko ay ito ang kukunin ko. Isang kalamnan sa pisngi ni Falling Leaf ang umikot. Humawak ng mahigpit ang kanyang mga daliri sa dalawang baraha habang sinusubukan ni Bauer na hilahin ang Seven of Hearts. Hindi ito bibitawan ni Falling Leaf.
Nang makita na ayaw bitawan ng babae ang baraha, hindi alam ni Bauer kung ano ang gagawin. Binitawan niya ang Seven of Hearts at kinuha ang Joker card. Kung gayon, ito ang kukunin ko. Natutuwa si Falling Leaf, at binitawan niya ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa mga baraha. Kinuha ni Bauer ang Joker card at mabilis na nagsabi, ang turno ko na. Naglagay si Bauer ng dalawang baraha sa deck at pagkatapos ay naglabas ng dalawang baraha sa sarili niya. Nakaharap kay Falling Leaf, sinabi niya, sige, ang turno mo nang pumili. Kinagat ni Falling Leaf ang kanyang ngipin at tinitigan ang dalawang baraha. Nag-focus siya ng husto na parang makakabasa siya ng isang bagay mula sa likod ng mga baraha. Bilang top killer sa Spring Rain, ang mga kapangyarihan ni Falling Leaf sa obserbasyon at paghatol ay ang pinakamahusay. Madali niyang mapansin kahit ang pinakamaliit na pagkakaiba. Kinuha lang niya ang Joker card, kaya posible na ang isang instinct sa kanyang kalooban ay gagabay sa kanya patungo sa tagumpay. Ngunit ang Diyos lamang ang nakakaalam kung anong material ang ginamit upang likhain ang mga barahan na iyon. Manipis ang mga ito na parang papel, ngunit hindi niya maramdaman ang anumang bakas na maaaring makilala ang mga baraha. Hindi niya masabi kung ano ang nasa mga baraha. Ang mga mata ni Falling Leaf ay mukhang lalabas na sa kanyang bungo. Hindi niya masabi kung alin ang Joker card. Pipili ka na ba o hindi? Sabi ni Bauer nang may paghikab. Ano ba ang pagmamadali? Inabot ni Falling Leaf ang kanyang kamay para kunin ang barahan na nasa kaliwa. Tumingin siya kay Bauer, umaasang makakita ng isang clue sa mga mata nito. Kung iyon ang gusto mo, kunin mo na lang, sabi ni Bauer, ang kanyang mukha ay bored. Si Falling Leaf, nang marinig ito ni Bauer, ay nagpasyang huwag itong kunin. 2 oras pa lang silang magkasama, ngunit sa mga mata ni Falling Leaf, si Bauer ay hindi na isang maliit na bata. Sinusubukan mo akong lokohin, ha? Hindi ganoon kadali. Itinaas ni Falling Leaf ang kanyang kamay para kunin ang baraha sa kanan. Ngunit nang ibaliktad niya ito, parang nataman siya ng kidlat. Ito ay isang Joker card. Bakit hindi ka nalang naniniwala sa mga tao? Kayong mga matatanda ay napakakomplikado. Hindi ko kayo maintindihan. Mukhang nalulungkot si Bauer habang umiiling. Umikot ang mukha ni Falling Leaf. Kinagat niya ang kanyang ngipin at walang sinabi. Inilagay niya ang baraha sa likuran niya at gumuhit ng 2 baraha pa. Inilagay niya ang mga ito sa harap ni Bauer at malamig na nagsabi, ang turno mo na. Ito ang pipiliin ko. Inabot ni Bauer ang kanyang kamay at kinuha ang Seven of Hearts mula sa mga kamay ni Falling Leaf. Haha, nanalo na naman ako. Itinapon ni Bauer ang kanyang pares ng sevens. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at idinikit ito sa mukha ni Falling Leaf. Maglalaro ulit tayo. Nagsimulang mag-shuffle ng deck si Falling Leaf. Ayoko na, masyado kang mahina para sa akin. Mukhang bored na bored si Bauer. Isang beses na lang, sabi ni Falling Leaf ng dahan-dahan, binibigkas ang mga salita. Ang kanyang mga mata ay mukhang sisubog na sa apoy. Halos tumawa si Hansen. Ang paglalaro ng larong iyon kay Bauer ay parang isang death wish. Inikat ni Bauer ang kanyang mga mata, mukhang wala talaga siyang interes sa paglalaro. Sabi niya, pwede tayong maglaro, pero ang pagdidikit ng papel sa mukha ng isa't isa ay nakakabagot. Taasan natin ang stakes. Sige, ano ang gusto mong itaya? Gusto talaga ni Falling Leaf na manalo. Siya ang top killer ng Spring Rain. Hindi niya hahayaang matalo siya ng isang bata. Kailangan niyang manalo. Ang talo ay kailangang pumunta sa pinto at sumigaw ng tangga ako, sabi ni Bauer pagkatapos ng isang sandali ng pag-iisip. Iyon, nag-alinlangan si Falling Leaf. Hindi siya sigurado na kaya niyang talunin si Bauer, at maraming Spring Rain elites ang malapit. Magiging nakakahiya kung marinig siya. Huwag na lang pala, nakakabagot naman ito. Tumayo si Bauer at naghahanda ng umalis. Sige, gagawa natin ang sinasabi mo. Halos sumigaw si Falling Leaf habang hinahawakan ang braso ni Bauer. Gusto talaga niyang talunin ito. Hindi kayang manood si Hansen. Ang laro ay natapos bago pa man ito magsimula. Kahit na ang isang Diyos ay hindi makakatalo kay Bauer sa larong ito. Ito ang pinakamagagaling ng pamilyahan. End note, kapag ang isang tao ay natalo sa isang round, naglalagay sila ng sticker sa kanilang mukha. Dahil dito, malinaw na makikita kung sino ang nananalo at sino ang natatalo. Kabanata 2418. Habang nakikipag-usap si Miss Mirror sa 2 sa 4 na Spring Rain Kings, na sina Red Cloud at Nightwind, isang tunog ang sumabog mula sa lugar ni Hansen, na pumutol sa kanilang pag-uusap. Tanga ako, sigaw ng isang tao, nagpalitan ng 3 ng kakaibang tingin.
Ang boses ay walang alinlangang kay Falling Leaf, ngunit hindi nila mapaniwalaan na sisigaw si Falling Leaf ng mga salitang iyon. Bukod kina Miss Mirror at sa apat na kings ng Spring Rain, si Falling Leaf ay kilala bilang isa sa mga pinakamahusay sa Spring Rain. Siya ay isang napakamalupit na babae, ngunit masipag siya. Mayabang, marahas, at laging handa sa isang laban. Paano maaaring dumaan ang mga salitang iyon sa bibig ng isang taong tulad niya? Siya ba iyon? Lumingon si Nightwind kina Red Cloud at Miss Mirror na may naguguluhang ekspresyon. Tatapusin na natin ito sa ngayon. Maaari na kayong umuwi. Sumimangot si Miss Mirror. Tumayo siya at pumunta sa lugar ni Hansen. Gusto niyang makita kung ano ang ginagawa ni Hansen. Ang isang babaeng tulad ni Falling Leaf ay hindi isang taong maaaring piliting magsabi ng anumang bagay. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa gumawa ng ganitong uri ng pag-amin. Kung gumamit si Hansen ng isang trick upang lokohin si Falling Leaf, hindi papansinin ni Miss Mirror ang ganitong paglabag. Ipinadala niya si Falling Leaf para alagaan si Hansen, ngunit hindi niya hahayaang ang babae ay inaapi. Bakit ka nandito? Tanong ni Hansen nang may magandang ngiti nang sagutin niya ang pinto at nakita si Miss Mirror. Ano ang ginawa mo kay Falling Leaf? Sumimangot si Miss Mirror. Ano ang ginawa ko sa kanya? Hindi ko siya gaanong nakakausap. Nakikipaglaro siya kay Bauer buong oras na ito. Pumunta ka at tingnan mo kung gusto mo. Umatras si Hansen at kinawayan ito na pumasok. Hindi naniniwala si Miss Mirror kay Hansen. Naglakad siya papasok at pumasok sa sala. Doon niya nakita si Falling Leaf na naglalaro ng baraha kay Bauer. Miss Mirror. Biglang tumayo si Falling Leaf at yumuko. Ayos ka lang ba? Ang mahigpit na mukha ni Falling Leaf ay natatakpan ng maliliit na sticker. Halos mapatawa si Miss Mirror sa nakita. Ayos lang ako. Namula ang mukha ni Falling Leaf, ngunit hindi niya tinanggal ang mga piraso ng papel na nakadikit sa kanyang mukha. Isang killer siya, at ang mga killer ay laging tinutupad ang kanilang salita. Maaaring natalo siya sa laro, ngunit hindi niya lalabag ang mga patakaran. Natutuwa akong makita kang ayos lang. Tumingin si Miss Mirror kay Hansen at nagsabi ng may matigas na boses, sumunod ka sa akin. Umiling si Hansen at sumunod kay Miss Mirror sa hardin. Alam mo namang si Falling Leaf ay isa sa mga tao ko. Dapat kang maging maingat sa pakikitungo sa kanya. Umupo si Miss Mirror sa isa sa mga upuan sa hardin at tumingin kay Hansen habang nagsasalita siya. Tumawa si Hansen. Wala akong ginawa sa kanya, at ayaw ko ring gumawa ng anumang bagay para saktan siya. Nakikipaglaro lang siya kay Bauer. Maaari mo siyang tanungin kung hindi ka naniniwala sa akin. Mabuti naman at hindi mo siya inabuso. Pinaalalahanan lang kita, ha? Huwag kang gumawa ng anumang bagay na magpapa-unhappy sa kanya o sa akin, sabi ni Miss Mirror ng may matatag na boses. Naiintindihan ko. Muling umiling si Hansen. Bigyan mo ako ng kamay mo. Tinitingnan ni Miss Mirror ang singsing na suot ni Hansen, at ang kanyang kahilingan ay may kasamang pag-aalinlangan. Kahit na si Hansen ay hindi isang masamang mandirigma, masyadong mababa ang kanyang antas. Hindi naisip ni Miss Mirror na si Hansen, gamit ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan, ay makakatulong sa kanya. Ngunit dahil nandito na siya, alam niyang magandang ideya na makilala siya ng kaunti. Ang isipan at ang puso ay magkakaugnay, kaya ang pinakamagandang paraan upang malaman ang personalidad ng isang tao ay sa pamamagitan ng kanyang isipan. Ito ay isang napakatumpak na paraan ng pagbabasa ng mga tao. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Hansen habang inilalabas niya ang kanyang kanang kamay sa harap ni Miss Mirror. Nagkukunwari ka bang tanga? Tinitigan ni Miss Mirror si Hansen. Siyempre hindi. Dapat mo na lang akong sinabihan ng mas malinaw. Tumawa si Hansen at binawi ang kanyang kanang kamay. Inilabas niya ang kanyang kaliwang kamay, ang Mirror Spirit Eye Ring ay kumikinang sa isa sa kanyang mga daliri. Pinagmasdan ni Miss Mirror ang Mirror Spirit Eye Ring, at may bukol na tumaas sa kanyang lalamunan. Ang pagtingin sa singsing ay nagbalik sa kanyang isipan ng lalaking minsang nagsuot nito. Ang lalaking iyon ay matalino at mabait. Kahit ngayon, ang pag-iisip sa lalaking iyon ay nagpapatalon sa kanyang puso. Hindi kailanman pinagsisihan ni Miss Mirror ang pag-aasawa sa lalaking iyon. Ang pagpili sa kanya ay ang pinakamahalagang karanasan sa kanyang buong buhay, ngunit hindi siya pinayagan ng Diyos na makasama siya magpakailanman. Ang pag-iisip sa lalaking iyon ay magpapatalon sa puso ng sinumang babae, at pagkatapos makita ang kasalukuyang may-ari ng singsing, si Miss Mirror ay napabuntong hininga na lamang. Kahit na si Hansen ay mabuti, kung ikukumpara sa lalaking iyon, naisip niya na hindi ito maihahambing. Inilabas ni Miss Mirror ang kanyang kamay at inilagay ang kanyang Mirror Spirit Eye Ring sa tabi ng singsing ni Hansen.
Ang mukha ni Miss Mirror ay hindi mayroong supermodel-like beauty. Hindi siya kasing ganda ni Gu Qingcheng, tiyak. Mas parang isang maayos na bihis at mature na babae siya. Ngunit ang mga kamay ni Miss Mirror ay napakaganda para pintasan. Ang bawat daliri ay mahaba at payat. Ang kanyang balat ay maputi na parang jade, at ang kanyang mga kuko ay kumikinang na parang kristal. Ang kanyang mga kamay ay maganda at elegant. Nakakita na si Hansen ng maraming magagandang babae sa kanyang panahon, ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng napakagandang mga kamay. Ang kamay ni Miss Mirror ay lumapit kay Hansen, at ang Mirror Spirit ring ay tumugon. Ang Emerald Ring ay nagsimulang kumislap. Nang ang dalawang eye-like gems ay magdikit, parehong nanginig sina Hansen at Miss Mirror. Nakaramdam sila ng kakaibang kapangyarihan na nabuo sa Mirror Spirit Rings, at pagkatapos ay ang kapangyarihan ay pumasok sa kanilang mga katawan. Ang enerhiya ay umakyat sa kanilang mga braso at dumiretso sa kanilang mga utak. Nanginginig ang katawan ni Hansen. Tumingin siya sa paligid, at nakita ang kanyang sarili sa isang lugar na umuulan. Ang tagsibol na ulan ay bumabagsak na parang umiiyak ang mismong Diyos. Ngunit nang bumagsak ang mga luhang iyon, binasa nito ang lahat sa paligid niya. Ang mga puno, ang mga bulaklak, ang damo, ang mga kastanyes. Ang ulan ay nababad sa lahat ng ito, at ang kalungkutan na nasa ulan ay nagbigay ng isang pinagmumula ng walang katapusang life force at pag-asa. Pinag-aralan ni Hansen ang 48 water mines ng Destiny's Tower, at ang Spring Rain Mine ay isa sa mga ito. Ang isipan ni Miss Mirror ay Spring Rain, ngunit hindi ito nakatuon sa ulan mismo. Naramdaman ni Hansen kung paano nagbabago at umiikot ang kanyang mga emosyon sa kanyang isipan. Bigla, hinangaan niya talaga ang babaeng ito. Ang isipan na ito ay propesyonal at matyaga. Para itong pinakamalakas na kaya ng isang Diyos. Kaya naman pala ang pangalan ng kanyang organisasyon ay Spring Rain. Ang isipan na ito ay nararamdaman lamang. Hindi ito isang bagay na maipaliwanag. Napakahirap makamit ang ganitong uri ng isipan. Si Miss Mirror ay isang napakakomplikado at kahit na contradiction na babae. Hindi ko siya pwedeng husgahan gaya ng paghatol ko sa iba. Habang pinagmamasdan at nararamdaman ni Hansen ang Spring Rain Mine, marami siyang natutunan dito. Nanginginig din ang katawan ni Miss Mirror. Nakaramdam siya ng isang isipan sa kanyang kamalayan. Ngunit ang isipan na iyon ay hindi masyadong malakas o nakakagulat. Hindi ito gaanong nagpapahanga sa kanya. Hindi seryoso ni Miss Mirror ang isipan ni Hansen dahil hinawakan lang niya ang kanilang mga singsing para malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Ngunit nang ang presensya ng kanyang isipan ay nagsimulang lumawak, natigilan si Miss Mirror. Ang nakita ni Miss Mirror sa isipan ni Hansen ay isang bagay na parang isang bulaklak na handa ng mamukadkad. Ang usbong lamang ay maaaring hindi gaanong kahanga-hanga, ngunit habang sinusubukan niyang maunawaan, tinanggal niya ang mga petals. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maalis ang lahat. Hindi niya maabot ang gitna ng bulaklak, at iyon ang nag-istorbo sa kanya. Kabanata 2419. Hindi naisip ni Miss Mirror na malakas ang isipan ni Hansen, at ang di inaasahang lalim ng kanyang kamalayan ay nagdulot sa kanya ng pagkalito. Para bang nakatanggap siya ng isang misteryosong regalo, at wala siyang ideya kung sino ang naghatid nito o kung ano ang laman nito. Pagkatapos buksan ng espesyal na pakete, isa pang misteryosong kahon lamang ang natagpuan niya sa loob. Binuksan niya ito, layer by layer, ngunit tila walang katapusan. Hindi mahalaga kung ang regalo sa loob ng mga layer ng pakete ay mabuti o masama, ang pagbubukas ng isang Reg Along tulad nito ay magpapagalit sa mga tao. Sa kabutihang palad, si Miss Mirror ay isang napakamatyagang tao, kaya hindi siya mukhang naiinis. Hinubad niya ang isipan ni Hansen, layer by layer. Ngunit pagkatapos gawin ito ng ilang sandali, hindi pa rin niya nahanap kung ano ang nasa gitna nito. Kahit ang Diyos ay walang sapat na pasensya upang maghanap ng walang katapusan ng ganito. Pagkatapos tanggalin ni Miss Mirror ang lahat ng mga layer na iyon, ang kanyang kawalan ng kakayahang mahanap ang gitna ay sobra-sobra na. Hindi niya gusto ang pakiramdam na ito. Gusto kong makita kung ano ang nasa iyong isipan, naisip ni Miss Mirror ng may determinasyon. Ikinukolekta ang kanyang sarili, isinandal niya ang buong bigat ng kanyang Diyos na isipan sa isipan ni Hansen upang subukang buksan ito. Sinisira ng Spring Rain ang mga bulaklak. Ang kalooban ni Hansen ay parang sentro ng isang bulaklak na pinipilit na buksan. Isa-isa, nahulog ang mga petals. Ngunit nang ang lugar na natatakpan ng mga petals ay sa wakas ay nahayag, natuklasan niya na ito ay walang laman. Isang shell lamang ito, walang laman sa loob. Medyo nadismaya si Miss Mirror. Ang mga isipan ay kumakatawan sa personalidad ng isang tao at sa paraan ng kanyang pag-unawa sa mga bagay.
Ang isipan ni Hansen ay napakalakas sa labas, ngunit ang loob nito ay walang laman. Sa makatuwid, hindi siya maituturing na isang malakas na tao. Gusto ni Miss Mirror na bawiin ang kanyang isipan dahil tapos na siyang mag-imbestiga, ngunit bigla, hindi na niya magawa. Binuksan niya ang isipan ni Hansen gamit ang brute force. Ang isang normal na isipan ay magiging wasak dahil sa ganitong gawain. Dapat ay wala nang natitirang bakas ng isipan na iyon. Ngunit naramdaman pa rin ni Miss Mirror ang isipan ni Hansen gamit ang kanyang sariling kalooban. Iyon ay hindi inaasahan. Gumalaw ang isipan. Bumaba ang mga mata ni Miss Mirror, at tiningnan niya ang lahat ng mga petals sa sahig. Ang bawat petal ay parang isang kristal. Nakakalat ang mga ito sa sahig, ngunit hindi ito nasira. Ang kalooban na nadama ni Miss Mirror ay sumalakay sa isa sa mga petals, at habang ginagawa nito, nanlaki ang mga mata ni Miss Mirror. Gusto lang niyang tanggalin ang mga petals para makita kung ano ang nasa loob. Hindi na niya pinansin ang mga petals mismo. Pumasok ang isipan sa petal, at bigla, ang kamalayan na iyon ay parang isang gumugulong, dinagsa ng bagyong dagat. Malawak ito na parang langit at malalim na parang karagatan. Ang isipan ay napakayaman na natigilan si Miss Mirror sa detalyadong sensasyon nito. Yumuko si Miss Mirror at pumili ng isa pang petal. Ang kalooban ay parang isang bundok na bumagsak. Para itong isang haligi na sumusuporta sa langit, hindi gumagalaw. Kung siya ay isang nobela, ang lalaking ito ay magiging isang grand saga. Maaaring tukuyin ng isang lalaki ang kanyang sarili bilang isang sirang, may sakit, matandang lalaki na nasa kanyang huling hininga na, o bilang mandirigma na naghagis ng kanyang sarili sa gitna ng labanan noong bata pa siya. Ang mga tao ay nakatuon lamang sa mga resulta. Ang panalo at pagkatalo ang nagpapasya sa lahat, at bihira ang mga taong nagbibigay pansin sa mga bagay na humantong sa mga lugar na iyon. Madalas na nabibigo ang mga tao na makita ang desperasyon at mahirap na mga panahong madalas na kinakaharap ng mga lalaki. Ang pagtitiis at katapangan ay sagana sa mga puso ng mga lalaki. Lahat ay nabibigo minsan, ngunit ang mga tunay na lalaki ay bumangon at patuloy na sumusulong sa kabila ng kanilang mga pagkatalo. Ano man ang kapaligiran na naruroon sila o ang mangyayari sa kanilang mga katawan, ang tanging bagay na hindi mababago ay ang mga kagustuhan at hangarin ng kanilang mga puso. Gusto nila ang tagumpay, at ang determinasyon na manalo ay higit sa anumang bagay. Ang kalooban ni Hansen ay walang core dahil ang mga tunay na lalaki ay walang katapusan. Ang mga ambisyon ay patuloy na lumalaki, na umaabot sa kabila ng kalawakan at panahon. Pasulong, pasulong, at pasulong muli hanggang sa oras ng kanilang kamatayan. Hindi naghahangad si Hansen na umakyat sa pinakamataas na bundok. Gusto niyang pumunta ng mas malayo at mas mataas. Ang kanyang mga ambisyon ay walang katapusan. Ang infinity ay nagpapatuloy magpakailanman. Hindi nakita ni Miss Mirror ang core ng isipan ni Hansen, ngunit ang bawat petal ay ang naranasan ni Hansen. Mayroong galit, kaligayahan, kalungkutan, pagtitiis, mga sensasyon ng dagat, at langit, at lupa. Marahil ang isang isipan lamang ay hindi nagpapaganda kay Hansen kaysa kay Miss Mirror, ngunit sa pamamagitan ng pagmamasid sa lahat ng mga petals na iyon at pag-unawa sa mga ito, hindi maiwasang humanga si Miss Mirror. Bigla, itinaas ni Miss Mirror ang kanyang ulo. Napagtanto niyang nakulong siya sa loob ng isipan ni Hansen. Ang kanyang mga emosyon ay nakakaapekto sa kanyang mood. Hindi ako pwedeng manatili sa isang lugar na nakakaabala sa aking puso, sabi ni Miss Mirror na may matigas na mukha. Tinawag niya ang kanyang Spring Rain Mind na gustong sirain ang salamin kung saan ipinadala ni Hansen ang kanyang kalooban. Ayaw niyang maapektuhan ang kanyang sariling kalooban. 10,000 petals ang nawasak ng kanyang isipan, ngunit nalaman ni Miss Mirror na nang masira ang mga petals, nahulog ang mga ito sa lupa na parang mga buto. Pagkatapos ay bumukas ang mga bagong bulaklak. Kahit gaano pa magalit ang isipan ni Miss Mirror o kahit anong gawin niya upang sirain ang kalooban ni Hansen, ang mga bulaklak ay lumalaki. Hindi niya ito mawasak, ikakalat lamang niya ito ng higit pa. Bakit nangyayari ito? Napaisip si Miss Mirror, natigilan. Hindi na siya makalma. Hindi niya lubos na mawasak ang isipan ni Hansen. Isang imposibleng gawain iyon. Siya ay isang Diyos na elite. Ang kanyang isipan ay isa sa mga pinakamalakas sa buong Extreme King, at gayunpaman hindi niya kayang harapin si Hansen na isang hamak na king lamang. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Ganito ba talaga kalakas ang kanyang kalooban? Sinuri ni Miss Mirror ang kanyang kalooban kung saan ang mga bulaklak ay kalahating bukas. Kakaiba niya itong tiningnan. Ding! Umatras si Miss Mirror ng isang hakbang. Pinaghiwalay niya ang dalawang Mirror Spirit Eye Rings at tumingin kay Hansen.
Natuklasan ni Miss Mirror na ang kanyang isipan ay mabilis na natutunaw sa katawan ni Hansen. Ilang segundo pa, wala na ito. Kahit si Miss Mirror ay hindi na ito maramdaman. Ang Mirror Spirit Eyes Mind na ipinadala kay Hansen ay pinatay na nito. Salamat po, Ginang. Binuksan ni Hansen ang kanyang mga mata at yumuko kay Miss Mirror. Ang Spring Rain Mind ni Miss Mirror ay nagbigay kay Hansen ng pagkakataong matuto ng marami at lubos siyang nagpapasalamat sa oportunidad. Nang tingnan ni Miss Mirror si Hansen, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Wala siyang sinabi at umalis na lamang siya. Nang bumalik siya sa kanyang silid, gumamit si Miss Mirror ng maraming paraan upang subukang burahin ang impluwensya ni Hansen, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya magawa. Lubos na ikinainis ni Miss Mirror ito. Hindi ba ako kasing galing ng isang hamak na king? Kinagat ni Miss Mirror ang kanyang labi at sinubukang gamitin ang kanyang isipan upang burahin ang mga bulaklak na kumakatawan sa isipan ni Hansen. Walang saysay ang kanyang mga pagsisikap. Ang mga mind flowers na iyon ay nagkaroon na ng matatag na ugat sa kanyang isipan. Kahit anong gawin niyang sirain ang mga ito, ang mga ugat ay nanatili. Maaari silang patuloy na lumaki ng paulit-ulit. Alam ng mga bulaklak ang dagat. Kalahating bukas at kalahating nakatago. Ang mga ligaw na bulaklak ay patuloy na nasusunog. Umihip ang hangin at nagsimula ulit ang proseso. Ang crew ni Miss Mirror ay nagtatrabaho na sa mga patlang ng bato sa loob ng 5 araw, at pagkatapos lumipas ang panahong iyon, isang kakaibang bagay ang nangyari. Isang manggagawa ang naghukay ng isang bato na kasing laki ng isang lusong at almirez. May ilang mga salita na nakaukit sa gilid ng bato. Binasa ng 2 marquises na naghukay ng bato ang teksto, at bigla, naging duks sila. Lumabas si Miss Mirror sa patlang ng bato kasama si Red Cloud at dinala ang bato pabalik sa kampo. Pagkatapos ng kanilang pangalawang araw na pagsusuri sa bato, ang Diyos na si Red Cloud ay naging king class magdamag. Kabanata 2420. Nang makarating si Hansen sa control room, naroon sina Miss Mirror, Red Cloud, at Nightwind na nakatitig sa bato sa pamamagitan ng isang monitor. Ang bato ay nakakulong sa loob ng isang warehouse. Walang sino man ang pinapayagang lumapit sa warehouse. Tuwing may nilalang na lumalapit sa bato, isang kakaibang bagay ang mangyayari. Ang isang Diyos na elite ay biglang naging king. Iyon ay isang bagay na hindi pa nangyayari noon. Kahit si Red Cloud ay hindi alam kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi siya nasaktan, at hindi niya naramdaman na may pumasok sa kanyang katawan. Para bang nakatulog siya at bumalik sa nakaraan sa isang punto bago siya maging Diyos. Kahit na mayroon pa rin siyang Diyos na isipan at pandama, ang kanyang pisikal na kapangyarihan at kakayahan ay bumagsak sa king class. Iyon ay isang napakakakaibang pangyayari. Narinig ni Hansen ang nangyari, at nang tiningnan niya si Red Cloud, sinuri niya ito ng mabuti. Nakita niya na ang life force ni Red Cloud ay bumaba ng malaki. Noong tiningnan niya ito noon, ang maulap na anyo na nagtakip sa kanyang kapangyarihan ay wala na. Malinaw na niyang nakikita ang kanyang life force ngayon. Isang king lamang siya, at mas mahina siya kaysa kay Falling Leaf. Ano sa palagay mo? Tanong ni Miss Mirror kay Hansen, tinuturo ang bato. Tiningnan ni Hansen ang bato na ipinapakita sa monitor, at napansin niya na mukhang isang ordinaryong block ng bato ito. Itim ito, at halos kasing laki at hugis ng isang taong nakatayo. Isang magaspang na hugis lamang ito. Walang nakikitang mukha. Ang magaspang na balangkas ng mga paa ay nakakonekta sa katawan, kaya ang bato ay isang bukol lamang. Mukhang isang bagay na maaaring magaspang na hinukay mula sa isang mas malaking bato ng mga sinaunang tao gamit ang kanilang mga sinaunang kasangkapan. Alam ni Hansen na hindi ito maaaring itinayo. Walang katibayan na ito ay ginawa ng mga nilalang na may katalinuhan. Kahit na ang mga simbolo sa taong bato ay tila natural na nabuo. Hindi ito mukhang mga okit. Pinagmasdan ito ni Hansen ng ilang sandali, at wala siyang nakitang kakaiba dito. Hindi rin niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo dito. Hindi pa niya ito nakita noon, at hindi ito tulad ng King Essay, na naiintindihan niya sa pamamagitan ng instinct. Wala akong masasabi sa iyo sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa video, sagot ni Hansen. Gusto mo bang pumunta sa warehouse para tumingin? Tanong ni Miss Mirror, sumulyap kay Hansen. Kung hindi ninyo matukoy ang anumang bagay tungkol sa batong ito, hindi ko rin magagawa, mabilis na sabi ni Hansen. Hindi siya interesado na kumuha ng hindi kinakailangang panganib. Kahit na ang isang Diyos ay naging king magdamag. Ayaw ni Hansen na bumaba ang kanyang antas, lalo na dahil naging king lang siya. Ang sagot ni Hansen ay nagulat kay Miss Mirror. Tumahimik siya sandali, pagkatapos ay nagsabi, ang balitang ito ay kumalat na sa buong King's Kingdom.
Sinabi sa akin ng aking kapatid na panatilihin ito rito at alamin kung ano talaga ito. Hindi iyon nagulat kay Hansen. Kung ibabalik nila ito sa Extreme King nang hindi nalalaman kung ano ito o kung paano ito kontrolin, ang bato ay maaaring maubos ang kapangyarihan ng lahat ng Diyos na Extreme King. Nakita ni Hansen na nakakatawa ang pag-iisip na iyon. Sabi ni Nightwind, hindi natin alam kung gaano ito kahusay. Kakailanganin nating gumamit ng ibang nilalang upang malaman ang kalikasan at epektibong radius ng kakayahan nito. 16. Hindi ba gusto mong magtrabaho? Hahayaan kitang hawakan ito, sabi ni Miss Mirror. Ako, nagulat si Hansen. Masyadong mapanganib ang pagsisikap na ito, kaya wala siyang balak na subukan ito mismo. Magpipili na lamang siya ng mga manggagawa para pumunta para sa kanya. Nakakagulat na hinahayaan talaga ni Miss Mirror si Hansen na hawakan ito. May problema ka ba doon? Tanong ni Miss Mirror. Wala. Sino ang dapat kong gamitin? Tanong ni Hansen. Pumili ka ng ilang manggagawa na pupunta. Marami sa kanila, ngunit maaari ka lamang pumili ng maximum na 10 docks. Maaari ka ring magkaroon ng 10 marquises, sabi ni Miss Mirror. Sige, sang-ayon ni Hansen. Kung gayon, napagkasunduan na. Magtrabaho ka na, at hihintayin ko ang iyong magandang balita. Ngumiti si Miss Mirror. Huwag kang mag-alala, Ginang. Hindi kita bibiguin, sagot ni Hansen. Nang umalis si Hansen, sabi ni Nightwind, Ginang, angkop ba kay Prince 16 na siya ang humawak nito? Kung may mangyari sa kanya, ano ang sasabihin natin sa hari? Kaya ko na iyon. Ngayon, nawala na ang karamihan sa kapangyarihan ni Red Cloud. Ikaw ang mamamahala sa patlang ng bato. Mag-ingat ka, sabi ni Miss Mirror. Pumunta si Hansen sa patlang ng bato at pumili ng ilang tao, kasama si Ningyu. Kahit na isang pagsubok lamang ito, sino ang nakakaalam kung gaano ito mapanganib? Dahil kailangan ni Hansen na kumpirmahin kung gaano kahusay ang bato, kailangan niyang magpadala ng mga tao na malapit sa bato. Ang mas malapit sa isang tao, mas mapanganib ito. Pinlano ni Hansen na panatilihin si Ningyu na malayo sa bato hanggat maaari. Sana, hindi siya maapektuhan ng bato. Kung ang pinakamalayong tao ay maapektuhan, kung gayon ang lahat sa base ay nasa saklaw na ng bato. Sa kasong iyon, hindi mahalaga kung sino ang nakikilahok o hindi sa mga pagsubok. Mabilis na isinagawa ni Hansen ang kanyang operasyon. Hinati niya ang kanyang 20 mga maharlika sa 10 pares, isang marquis at isang duke bawat team. Inutusan niya ang bawat team na tumayo sa iba't ibang distansya mula sa bato. Ang pinakamalapit na team sa bato ay nasa loob ng warehouse. Ang ibang mga team ay nasa labas ng warehouse. Pinaghiwalay niya ang mga team sa regular na pagitan, inilalagay si Ningyu sa malayo sa likuran. Pagkatapos, ang kailangan na lang gawin ni Hansen ay panoorin ang mga pagbabagong magaganap sa 10 team. Pinagmasdan ng mga high-level na miyembro ng Spring Rain ang mga pangyayari, maingat na nagtatala ng lahat ng nangyari. Pagkatapos ng isang gabi, may nangyari sa team na pinakamalapit sa bato, ngunit iba ito sa nangyari kay Red Cloud. Hindi sila bumaba ng antas. Sa halip, umakyat sila ng antas. Ang Marquis ay naging duke, at ang duke ay naging king. Hindi ito kasing gulat nang bumaba si Red Cloud sa king class, ngunit nakakagulat pa rin ito. Ngayon ay mausisa ang lahat kung ang bato ay magagamit upang umakyat ng antas na lampas sa king. Kung magagamit nila ang bato upang gawing Diyos ang isang king, magiging napakasama noon. Kahit na hindi kayang itaas ng bato ang mga tao ng ganoon kataas, ang pag-angat ng mga dok sa king class ay pambihira. Kung ligtas niyang magagamit ang mga kapangyarihang iyon, at walang masamang epekto, naisip ni Hansen na makakapagtaas siya ng king class army. Iyon ay isang puwersa na dapat katakutin. Hindi pinayagan ni Hansen ang 2 taong umakyat ng antas na umalis sa kanilang posisyon. Nananatili silang nasa loob ng warehouse, naghihintay para sa higit pang mga pagbabago. Sa ikatlong araw, walang karagdagang pagbabago ang naobserbahan sa 2 tao sa warehouse. Ngunit ang pangalawang team sa labas ay naapektuhan na. Tulad ng mga nasa unang team, umakyat sila ng antas. Mula nang matagpuan ang batong iyon, lahat ng nilalang na humipo dito ay umakyat ng isang antas. Si Red Cloud lamang ang bumaba ng isang antas. Pumunta si Hansen para suriin ang 10 team araw-araw. Nagkaroon din siya ng pagkakataong makausap si Ningyu. Ngunit nakakapangangilabot ang karanasan ni Hansen. Si Ningyu ay talagang girly na. Hindi na lamang ang kanyang katawan, nagbago na rin ang kanyang personalidad. Halos hindi mapaniwalaan ni Hansen na ito ang Ningyu na kilala niya noon. Si Ningyu ay hindi kailanman natatakot sa anumang bagay, ngunit ngayon ay talagang sensitibo siya na parang babae.
Naapektuhan ako ng espadang iyon. Hindi malilimutan ni Hansen ang mukha ni Ningyo nang sabihin niya iyon. Para itong isang babaeng bagong kasal, ngunit ang kanyang asawa ay pinatay kaagad pagkatapos. Mukhang desperado at walang magawa, kaawa-awa siya.